Ang dukhang biyuda ay tumakas sa isang liblib na baryo ngunit nakatagpo niya ang isang bagay mula sa kanyang nakaraan na nagpabago sa lahat. Mahigpit na niyakap ni Maria ang sanggol sa kanyang dibdib habang umaakyat sa mabatong daanan. Nasa likod niya ang kanyang 3 iba pang anak. Si Sofia na 9 na taong gulang ay may bitbit na bag na halos kasinlaki niya. Si Diego 7 taong gulang ay hinihila ang isang sirang maleta na umalingaw-ngaw sa mga bato. At ang maliit na si Emilio na 5 taong gulang pa lamang ay kapit na kapit sa palda ng kanyang ina na may mga matang namumula sa pag-iyak at pagod. Naglakad sila buong magdamag at bahagi ng umaga tumatakas sa lungsod na para bang impyerno mismo ang humahabol sa kanila dahil sa isang paraan ganoon nga. Ang utang na iniwan ni Roberto ang kanyang asawa bago ito namatay sa aksidente sa konstruksyon ay naging isang malaking anino na ngayon ay walang tigil na humahabol sa kanila. Hindi maintindihan ni Maria kung paano lumaki ang ganoon kalaking halaga sa loob ng maikling panahon. Ang mga interesang mga banta ang lalong nagiging agresibong pagdalaw ng kolektor hanggang sa isang gabi ay lumitaw ang lalaking iyon sa kanilang pinto na may tingin na nagpalamig sa kanyang dugo. Kung hindi ka makabayad, Maria, may iba pang paraan para magbayad ang sabi niya, sadyang tumingin sa silid kung saan natutulog ang mga bata. Nang gabing iyon din kinuha ni Maria ang kaunti niyang pag-aari at tumakas. Ang daan sa kabundukan ay lalong lumiit na binabaybay ang mga bangin kung saan ang hangin ay sumisipol na parang isang sinaunang pagtangis. Hindi lubos na alam ni Maria kung saan siya pupunta. Naalala lang niya na ang kanyang ama, na matagal nang patay na ang mukha nito, ay malabong alaala na lamang ay minsan nang nagsalita tungkol sa isang ligtas na lugar sa kabundukan kung saan nagtatago ang mga bato ng mga sikreto. Nanay, hindi ko na kaya ang daing ni Emilio na bumagsak sa isang bato. Kaunti na lang, anak ko. Kaunti na lang ang pagsisinungaling ni Maria bagaman nararamdaman niyang nanginginig na ang kanyang mga binti. Ang sanggol na si Gabriel ay mahinang umiiyak sa kanyang balikat, gutom at takot. Noon ay itinuro ni Sofia ang unahan. Nanay, tingnan mo sa pagitan ng 2 malalaking batuhan na tila ganap na humaharang sa daan, may isang makipot na siwang at sa kabila nito na parabang nakabitin sa oras, isang maliit na baryo na may 3 o 4 na simpleng bahay na gawa sa bato at kahoy. Ang manipis na usok mula sa isang chimney ay tamad na umakyat sa maulap na kalangitan. Walang senyales ng modernong buhay, walang kable ng kuryente, walang antena ni ang malayong ugong ng anumang makina, tanging katahimikan hangin at ang malayong bulong ng isang batis. Nakaramdam si Maria ng kakaibang bagay sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya matukoy sa pagitan ng takot at isang bagay na mas malalim, isang bagay na kahawig ng isang alaala na hindi niya kailanman sadyang naranasan. Dahan-dahan silang lumapit. Ang unang bahay ay literal na itinayo sa pagitan ng 2 higanting bato na parabang may nagpasya na gamitin ang likas na anyo ng bundok upang lumikha ng isang kanlungan. Ang bubong ay gawa sa lumang mga tehas na natatakpan ng lumot. Ang isang sirang kahoy na pinto ay dahan-dahang bumukas at lumitaw ang isang matandang babae. Marahil ay mahigit 70 taong gulang na siya, marahil 80. Ang kanyang mukha ay kasing kunot ng lumang balat ng puno. Ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at makinang nakapepuno ng isang ilaw na hindi inaasahan ni Maria na matagpuan sa liblib na lugar na ito. Ang matanda ay nanatiling hindi gumagalaw sa pintuan, nakatingin ng matindi kay Maria. Pagkatapos na parabang may isang imposibleng bagay ang kumpirmado, binuksan niya ang kanyang bibig at bumulong ng isang salita, "Rosa." Nagulantang si Maria. "Hindi ako si Maria." Isang matandang lalaki ang lumitaw sa likod ng babae, matangkad na kabaluktot, sa edad na may sirang sombrerong gawa sa niyog. Tiningnan din niya si Maria na parabang nakakita ng multo. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay umakyat sa kanyang mukha. Hindi si Rosa, bulong ng matanda na hindi inalis ang tingin kay Maria. Siya ang anak niya. Siya nga, tama si Mang Lito. Nagbalik siya. Naramdaman ni Maria na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sino? Si Rosa. Kilala niyo ba ang tatay ko? Mang Lito Salazar ang pangalan niya. Nagkatinginan ang mga matatanda na puno ng kahulugan. Isang tingin na naglalaman ng mga dekada ng katahimikan, mga pangakong tinupad at mga lihim na inilibing na parang kayamanan. "Pumasok ka, anak," sabi ng matanda na tumabi. "Dalhin mo ang mga bata. Mahaba ang nilakad ninyo at marami kayong kailangang marinig." Nawala ang matanda sa loob ng bahay at bumalik na may dalang sariwang tubig sa mga tapayan at mainit na pandesal na nakabalot sa isang burdang tela
Nagkagitgitan ang mga bata sa pagkain sa desperasyon ngunit halos hindi makalunok si Maria. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ng dalawang matatanda na may pagmamahal na hinaluan ng solemnidad ay nagpaikot sa kanyang tiyan sa pagkabalisa. Umupo ka malumanay na utos ng matanda na itinuro ang upuan sa tabi ng madilim na kahoy na mesa. Sumunod si Maria habang yakap pa rin ang natutulog na sanggol. Ako si Aling Josefa, siya ang asawa ko si Mang Esteban. At kami kilala namin ang tatay mo si Mang Lito Salazar higit pa sa kilala. May ipinagkatiwala siya sa amin na napakahalaga, maraming taon na ang nakalipas, isang bagay na pinakaaabangan naming maibigay sa iyo sa buong panahong ito. Naramdaman ni Maria ang buhol sa kanyang lalamunan. Ang tatay ko ay namatay noong ako ay 8 taong gulang. Halos hindi ko siya maalala. Palaging may usap-usapan na mayroon siyang negosyo lupa ngunit ayaw pag-usapan iyon ng nanay ko. Nang mamatay din siya, naiwan akong mag-isa. Ang nanay mo, sabi ni Aling Josefa na may malumanay ngunit matatag na boses. Natatakot na matuklasan ng ilang tao ang iniwan ng tatay mo, kaya inilayo kanya sa lahat ng ito. Ngunit alam ng tatay mo na balang araw ay kakailanganin mo ito. Umubo si Mang Esteban. Pinapangako niya sa amin na iingatan namin ang lahat hanggang sa dumating ka. Sinabi niya na malalaman namin kapag dumating ang tamang oras. At narito siya, tumatakas mula sa isang kakilakilabot na bagay tama. Tumango si Maria, umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Isang utang. Binantaan ng kolektor ang mga anak ko. Tumigas ang mga mukha ng mga matatanda. Kung gayon ngayon na ang oras, bulong ni Aling Josefa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, panabasag ang katahimikan ng baryo ng tunog ng isang makina. Isang makina na papalapit sa daan sa kabundukan, umuubo at umuungol laban sa mga bato. Napatayo si Maria, ang takot ay nakaukit sa kanyang mukha. Hindi maaari. Patakbong lumapit si Sofia sa bintana at sumilip sa labas. Nang humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang boses ay halos isang hibla lamang. Nanay, siya nga. Siya ang masamang tao. Nakita ng kolektor ang baryo at hindi siya nag-iisa. Huminto ang maalikabok na puting pickup sa harap ng bahay na may ingay ng mga sirang preno. Ang makina ay umugong pa ng ilang segundo, nagbuga ng itim na usok bago namatay na may huling mekanikal na pagbuntong hininga. Bumaba mula sa sasakyan ang 2 lalaki. Ang una ay si Ramon Vega, ang kolektor, isang lalaking nasa 45 taong gulang, nakasuot ng maong at plaid. Nakamisa, ang mukha ay tigasin sa araw at may peklat na tumatawid sa kanyang kanang kilay. Hindi siya partikular na matangkad o mukhang banta, ngunit may isang bagay sa kanyang paggalaw, kalkulado, matiyaga, walang awa na nagpalamig sa dugo. Ang pangalawang lalaki ay mas bata, marahil 30 taong gulang, matipuno, na may mga braso na may tattoo at isang baseball cap na nakayuko hanggang sa kilay. Nananatili siya sa tabi ng pickup na nakapamaywang habang papalapit si Ramon sa pinto. Agad na umatras si Maria, mahigpit na niyakap ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang iba pang mga bata ay kumapit sa kanya na parang takot na sisiw. Si Aling Josefa ay napatayo nang may kamangha-manghang liksi para sa kanyang edad at pumagitna sa pagitan ni Maria at ng pinto. Si Mang Esteban, mas mabagal ngunit pantay na matatag, ay kinuha ang kanyang buhol-buhol na kahoy na tungkod at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Ang katok sa pinto ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Maria, tawag ni Ramon mula sa labas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos. Alam kong narito ka. Nakita ko ang mga bata sa bintana. Hindi ako naparito para saktan ng sinuman. Naparito lang ako para sa akin. Tiningnan ni Aling Josefa si Maria nang may katigasan. Magkano raw ang utang mo? 32 piso, bulong ni Maria. Ang kahihiyan ay nahaluan ng takot. Ngunit sinabi niya na sa interes 58,000 na. Wala akong anumang bagay. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon kami at halos hindi sapat upang bayaran ang atrasadong renta bago tumakas. Naghigpit ang panga ni Mang Esteban. Ang anak ng pinutol siya ni Aling Josefa. Pagkatapos itinaas ang kanyang boses sa pinto. Ang pamilyang ito ay nasa ilalim ng aming proteksyon. Wala siyang ibibigay sa iyo. Umalis ka na. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos isang tuyong tawa. Proteksyon ng 2 matatanda sa gitna ng wala. Itinulak ni Ramon ang pinto ngunit nakakandado ito mula sa loob. Maria, maging makatuwiran. Sinabi ko na sa iyo, kung wala kang pera, may iba pang paraan para ayusin ito. Mukhang malakas ang malaking bata. Pwedeng magtrabaho sa akin ng ilang taon, tulungan ako sa aking mga lakad sa mga baryo para kapag nag-15 na siya, bayad na ang utang. Hinding-hindi sigaw ni Maria, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Si Diego, ang 7 taong gulang na bata, ay kumapit sa bewang ng kanyang ina na nanginginig.
Si Sofia na nakabukas ang mga mata ay nakatingin ng matindi sa pinto na para bang kaya niyang butasin ito ng tingin at mawala ang lalaki. Hindi ito negotiable, iginiit ni Ramon. Ang asawa mo ay pumirma ng mga dokumento, gumawa ng mga pangako, at kapag ang isang lalaki ay hindi tumupad sa kanyang mga pangako, may isang tao ang kailangang magbayad, mas mabuti ang pamilya. Nagkatinginan ng mabilis sina Aling Josefa at Mang Esteban. May nangyari sa pagitan nila, isang tahimik na desisyon na nabuo sa mga dekada ng pag-aasawa. Bahagyang tumango ang matanda. Sandali, sabi ni Aling Josefa, ang kanyang boses ay mas kalmado ngayon. Bigyan mo ako ng sandali upang makipag-usap sa kanya. Marahil ay makakahanap tayo ng kasunduan. Natahimik si Ramon sa kabilang banda. Mayroon kayong 50 minuto. Pagkatapos ay papasok ako ng may pahintulot o wala. Humarap si Aling Josefa kay Maria at hinawakan ang kanyang braso. Inilalapit siya sa pinakamalayong sulok ng bahay kung saan isang kumukupas na kurtina ang naghihiwalay sa isang maliit na silid. Nananatili si Mang Esteban na nagbabantay sa pinto, mahigpit na hawak ang kanyang nanginginig na tungkod. Pakinggan mo ng mabuti, anak, bulong ni Aling Josefa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Maria. Ang sasabihin ko sa iyo ay dapat manatili sa pagitan nating dalawa sa ngayon. Ang tatay mo, si Mang Lito, ay hindi isang ordinaryong tao. Nagtrabaho siya buong buhay niya sa mga minahan dito sa kabundukan, ngunit siya rin ay isang taong maingat. Alam niya na malupit ang mundo na nagkakawatak-watak ang mga pamilya, na ang mga byuda at mga ulila ay naiiwang nasa awa ng mga buwitre. Nagulantang si Maria. Ano ang sinasabi mo sa akin? May iniwan ang tatay mo para sa iyo isang mahalagang bagay, ngunit ang mga dokumento, ang mga titulo, lahat ay nakatago. At kailangan natin ng oras upang makuha ito. Kung papasok ang lalaking iyon ngayon at magsisimula ng kaguluhan, magbanta o maging marahas, mawawala ang pagkakataon. Ano ang iniwan ng tatay ko? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay halos isang hibla ng desperadong pag-asa. Nag-aalangan si Aling Josefa. Lupa-ipon, mga patunay na may karapatan ang nanay mo sa isang pamana na hindi niya kailanman kinuha. Ipinagkatiwala sa amin ng tatay mo ang lahat bago siya namatay, na pinapangako sa amin na ibibigay lang namin ito sa iyo kapag handa ka na o kapag kailangan mo ito upang iligtas ang iyong sarili. Naramdaman ni Maria na nanghihina ang kanyang mga tuhod. Bakit? Bakit hindi kailanman sinabi sa akin ng nanay ko? Dahil natatakot siya. Malungkot na sagot ni Aling Josefa. Natatakot na ang mismong humabol sa tatay mo ay darating para sa inyo. Kaya inilayo ka niya sa lahat ng ito, ngunit alam ng tatay mo na balang araw ay babalik ka. Tapos na ang oras, sigaw ni Ramon mula sa labas. Umugong ang pinto sa isang malakas na sipa. Ang kabilang lalaki, ang may mga tattoo, ay lumapit at tinulungan siyang itulak. Idinikit ni Mang Esteban ang tungkod sa pinto ng buong lakas. Sandali pa, mahigpit na hawak ni Aling Josefa ang balikat ni Maria. Kailangan mong magtiwala sa akin. Lalabas ako at makikipag-usap sa lalaking iyon. Magpapalipas ako ng oras. Manatili ka rito kasama ang mga bata at huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Naiintindihan mo? Tumango si Maria, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pero paano kung saktan ka niya? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kunot na mukha ni Aling Josefa. Anak, 42 taon na ako sa mundong ito. Nakakita ako ng mga revolusyon, tagtuyot, kamatayan at milagro. Hindi ako natatakot sa lalaking ito. Lumabas si Aling Josefa sa likod ng kurtina at naglakad patungo sa pinto ng dahan-dahan ngunit matatag. Nagbigay daan si Mang Esteban. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ng matanda ang trangka. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon kasama ang kanyang kasama. Tumingin siya sa paligid ng simpleng bahay, ang mga pader na gawa sa kahoy, ang lumang kasangkapan, ang lutuan, ang mga relihiyosong imahe na nakasabit sa kalawangin na pako. Napadapo ang kanyang mga mata kay Maria na nakaupo sa sulok kasama ang kanyang 4 na anak. Bueno, sabi ni Ramon, inalis ang sombrero bilang isang peking galang. Narito na tayo, Maria. Alam kong mahirap ito, ngunit babayaran ang utang. Pinutol siya ni Aling Josefa. Humarap si Ramon sa kanya na nakataas ang isang kilay. Oo. Sa ano? Sa mga manok, sa mga dasal. Sa pera, sagot ni Aling Josefa na may matatag na boses. Ngunit kailangan namin ng 2 araw para makuha ito. Humalakhak si Ramon. 2 araw, ginang. Nang buong paggalang, hindi ito tindahan kung saan nanghihingi ng kredito. May utang sa akin ang babaeng ito ng ilang buwan. Sapat na ang pasensya ko. 3 araw, iginiit ni Aling Josefa. 3 araw at makukuha mo ang iyong buong pera. 58,000 piso.
Ngunit kung saktan mo ang pamilyang ito ngayon, sumusumpa ako sa mahal na birhen na hindi mo makikita ang isang kusing. Pinag-aralan ni Ramon ang mukha ng matanda. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang matinding determinasyon na hindi niya inaasahang matagpuan. Tiningnan niya ang kanyang kasama na nagkibit balikat. Sige, sabi sa wakas ni Ramon. 3 araw. Ngunit kung sa Lunes ng tanghali ay wala pa ang pera ko, kukunin ko ang bata at sa pagkakataong ito ay hindi ito negotiable. Isinuot niya ang kanyang sombrero at lumabas patungo sa pinto. Bago lumabas, humarap siya kay Maria. At kung susubukan mong tumakas ulit, mahahanap kita. Palagi kong nakikita ang may utang sa akin. Sumara ang pinto, umugong ang pickup, at umalis sa mabatong daan, nag-iwan ng alikabok na kumikinang sa ilaw ng paglubog ng araw. Bumagsak si Maria sa sahig at humagulgol. Pinagkaguluhan siya ng mga bata, umiiyak din. Lumuhod si Aling Josefa sa tabi niya, niyakap siya ng kanyang marupok ngunit matatag na mga braso. Kalma lang anak, kalma lang, magiging ayos ang lahat. Paano daing ni Maria? Paano tayo makakakuha ng 58,000 piso sa loob ng 3 araw? Lumapit si Mang Esteban at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Maria. Dahil iniwan na ng tatay mo ang mga ito at marami pa, ngunit kailangan muna nating hanapin ang mga ito. Nagulantang si Maria. Hanapin saan? Itinuro ni Aling Josefa ang bintana patungo sa abot tanaw kung saan ang mga bundok ay nakatayo na parang natutulog na higante sa lumang minahan. Doon itinago ng tatay mo ang lahat. Doon ang iyong pamana. Ngunit bakit itatago sa isang minahan? Nagningning ang mga mata ni Mang Esteban na may kahawig ng paggalang. Dahil alam ng tatay mo na ang mga papel at pera ay magiging ligtas lamang sa isang lugar na walang sinumang mangahas na pasukan, isang lugar na pinaniniwalaan ng lahat na isinumpa. Naramdaman ni Maria ang kilabot na bumaba sa kanyang likod. Ikinasumpa. Dahan-dahang tumango si Aling Josefa. Ang minahan ng San Roque, isinara 30 taon na ang nakalipas matapos ang isang pagguho na pumatay sa 7 lalaki. Walang sinuman ang nakapasok mula noon. Sabi nila ang mga espiritu ng mga minero ay naglalakad pa rin sa mga tunnel na naghahanap ng labasan na hindi nila kailanman natagpuan. Ngunit kilala ng tatay mo ang minahan na iyon na parang likod ng kanyang palad, patuloy ni Mang Esteban, at bago siya mamatay ay binigyan niya kami ng mapa. Sinabi niya sa amin kung saan eksaktong hahanapin. Bukas pagbukang liwayway sabay tayong pupunta. Nilunok ni Maria ang kanyang laway. Paano? Kung wala tayong makita, walang sumagot. Dahil ang totoo ay kung hindi nila makita ang pamana sa loob ng 3 araw ay babalik si Ramon at sa pagkakataong ito ay kukunin niya si Diego. Dumating ang bukang liwayway na malamig sa kabundukan ng probinsya. Isang makapal na ulap ang gumagapang sa pagitan ng mga bato na parang tamad na hayop, tinatago ang mga bangin at ginagawang multo ang tanawin. Kaunti lang ang tulog ni Maria, yakap-yakap ang kanyang 4 na anak sa banig na inihanda ni Aling Josefa para sa kanya. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Ramon. Naririnig niya ang kanyang banta. Kukunin ko ang bata. Nang gisingin siya ni Aling Josefa na may banayad na tapik sa balikat, nagsisimula pa lamang maging kulay abo ang langit. Oras na anak. Kung mas maaga tayong aalis, mas mabuti. Dahan-dahang bumangon si Maria upang hindi magising ang mga bata. Agad na nagmulat ng mata si Sofia, laging alerto. Saan ka pupunta, nanay? May aayusin lang na mahalaga, mahal ko. Manatili ka rito kasama ang iyong mga kapatid. Huwag kayong lalabas ng bahay. Si Aling Josefa ang maghahanda ng pagkain. Babalik ka ba, tanong ng bata na may mahinang boses. At naramdaman ni Maria na parang nabibiyak ang kanyang puso. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Palagi akong babalik, palagi. Ipinapangako ko sa iyo. Sa labas handa na si Mang Esteban. May bitbit siyang lumang canvas bag na nakasabit sa kanyang dibdib, isang malaki at mabigat na flashlight at isang maikling piko na may hawakan na nagasgas sa mga taon ng paggamit. May dalang termos si Aling Josefa na may mainit na kape at pandesal na nakabalot sa tela. Ang minahan ay 2 oras ang lakad, paliwanag ni Mang Esteban, habang nagsisimula silang umakyat sa isang halos hindi nakikitang landas sa pagitan ng mga halaman. Ang tatay mo at ako ay nagtrabaho ng magkasama doon sa loob ng 15 taon. Alam namin ang bawat tunnel, bawat ugat ng mineral, bawat sulok, kung saan mababa ang bubong o hindi matatag ang lupa. Naglakad si Maria sa likod nila, nilalabanan ang pagod at takot. Ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga bato, nagdadala ng amoy ng basang lupa at pino. Habang sila ay umaakyat, lalong kumonti ang mga halaman at lumaki ang mga bato
na para bang ang bundok mismo ay sinusubukang itaboy sila. Bakit pinili ng tatay ko ang lugar na iyon, tanong ni Maria na hinihingal sa pagod kung ito ay napakapanganib. Tiyak dahil doon, sagot ni Aling Josefa na hindi lumilingon dahil walang sinuman ang mangangahas na maghanap doon. Hindi bobo ang tatay mo, anak. Alam niya na may mga tao na nagmamasid sa kanya na gustong malaman kung saan niya itinago ang kanyang ipon. Mga lalaking naiinggit, mga kasosyo na nagtaksil sa kanya, maging mga kamag-anak na nakikita lang sa kanya ang pinagmumulan ng pera. Alam ba ng nanay ko, mahinang tanong ni Maria. Tumigil sandali si Aling Josefa at tiningnan siya sa balikat. Alam ng nanay mo. Ngunit pagkatapos ng pagguho, pagkatapos mamatay ang 7 lalaki, sumumpa siya na hindi na siya babalik sa lugar na iyon. Sobrang takot siya sa minahan. Sabi niya tinatawag siya ng kanyang espiritu mula sa kalaliman. Hinihiling na pumasok siya at huwag nang lumabas pa. Naramdaman ni Maria ang kilabot. At hindi kayo natatakot. Humalakhak si Mang Esteban. Sa edad ko, ang takot ay isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Bukod pa rito, pinapangako ako ng tatay mo bago siya namatay na kung darating ka balang araw, dadalhin kita. Sabi niya, karapatan mo iyon ang iyong pamana at tinutupad ng isang lalaki ang kanyang mga pangako. Naglakad sila ng tahimik sa loob ng isa pang oras. Nagsisimula ng sumilip ang araw sa pagitan ng mga tuktok, ngunit ang ulap ay nanatiling makapal, ginagawang banta ang bawat puno at bato. Naririnig ni Maria ang kanyang sariling paghinga na humahabol ang lagutok ng mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa, ang malayong huni ng uwak. Pagkatapos ay huminto si Mang Esteban. Nandyan na. Itinaas ni Maria ang kanyang tingin at nakita ito. Ang pasukan ng minahan ng San Roque ay isang madilim na bunganga na nakabaon sa gilid ng bundok, napapalibutan ng bulok at kalawangin na mga biga ng kahoy. May isang metal na karatula na nakabitin ng pahilis na may halos hindi nababasang mga letra. Peligro isinara sa utos ng pamahalaan. Sa paligid ng pasukan ang lupa ay natatakpan ng mga debris. Mga bato, baluktot na piraso ng metal, lumang helmet ng minero, sirang kasangkapan. At mas nakakabagabag pa, may mga nalantang bulaklak at nauubos na kandila na parabang mayroon pa ring dumarating upang mag-alay. Ang mga pamilya ng mga namatay ay dumarating bawat taon, paliwanag ni Aling Josefa na itinuturo ang mga kandila. Sa araw ng mga patay, sinasabi nila na ang kanilang mga espiritu ay hindi kailanman nakakita ng kapayapaan. Nilunok ni Maria ang kanyang laway. Ang hangin na nagmumula sa minahan ay malamig at amoy basa, amoy lupa, amoy isang bagay na luma at nakalimutan. Mula sa loob ay may kakaibang tunog, isang patuloy na pagtulo ng tubig, at mas malayo isang bagay na tila isang buntong hininga o ang hangin na nakulong. Sigurado ka bang gusto mong pumasok, tanong ni Mang Esteban na nakatitig sa kanya. Naalala ni Maria si Diego, ang kanyang takot na mukha ng magbanta si Ramon na kukunin siya. Naalala niya si Sofia, si Emilio, ang sanggol na si Gabriel. Naalala niya ang lahat ng nawala sa kanya at ang lahat ng maaari pa niyang mawala. Sigurado ako, sabi niya na may matatag na boses. Tumango si Mang Esteban at kinuha ang flashlight. Isinindi niya ito sa isang click at isang sinag ng dilaw na ilaw ang tumagos sa dilim ng pasukan. Kung gayon, sumunod ka sa akin at huwag kang humiwalay. Ang lugar na ito ay isang labirint. Pumasok sila. Bumaba agad ang temperatura. Ang mga pader ng basang bato ay kumikinang sa ilaw ng flashlight, natatakpan ng lumot at itim na mancha. Mababa ang bubong sa ilang bahagi, pinipilit silang yumuko. Ang kanilang mga yapak ay kakaibang umalingaw-ngaw, na parabang may isang hindi nakikitang naglalakad sa likod nila. May 3 antas ang minahan, paliwanag ni Mang Esteban habang sila ay nagpapatuloy. Ang pagguho ay nangyari sa 2nd antas sa silangang tunnel. Doon namatay ang mga lalaki. Itinago ng tatay mo ang lahat sa 3 antas sa isang lihim na silid na siya at ako lamang ang nakakaalam. Gaano pa katagal, tanong ni Maria, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. 20 minuto pa. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang pagtulo ng tubig ay lalong lumakas. Sa isang punto, inakala ni Maria na may narinig siyang malalayong boses na parang bulong o daing. Ngunit nang huminto siya upang pakinggan, nang mas mabuti, tanging katahimikan lamang ang naroon. Narinig mo iyon, bulong niya. Wala, mabilis na sabi ni Aling Josefa. Hangin lang iyon na nakulong sa mga tunnel. Nag-echo, niloloko ang mga tainga, ngunit ang kanyang boses ay tila tensyonado. Nakarating sila sa isang sangandaan. Ang tunnel ay nahati sa 2, isa patungo sa kaliwa, mas makitid at madilim, isa patungo sa kanan, mas malawak, ngunit ang lupa ay natatakpan ng mga debris. Nag-aalangan si Mang Esteban. Ano ang nangyayari? Tanong ni Maria. Hindi ko matandaan.
30 taon na ang nakalipas. Kumunot ang noo ng matanda na iginala ang flashlight. Isa sa mga tunnel na ito ay papunta sa 2 antas, ang isa ay papunta sa lugar ng pagguho. Lumapit si Aling Josefa sa kanyang asawa. Esteban, mag-isip kang mabuti, hindi tayo maaaring magkamali. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata na parang sinusubukang maalala ang isang mental na mapa na nakaukit ilang dekada na ang nakakaraan. Kaliwa, sabi sa wakas. Kaliwa. Sigurado ako. Sigurado ka, iginiit ni Maria. Oo, magtiwala ka sa akin. Pumasok sila sa kaliwang tunnel. Ito ay mas makitid kaya't kinailangan ni Maria na magpahiga sa ilang bahagi. Tila sumasara ang mga pader sa kanila. Ang hangin ay naging mas mabigat, mas mahirap huminga. At pagkatapos ay may narinig sila na nagpalamig sa kanilang dugo, isang malalim na kaluskos na parang gumigising ang bundok mismo. Mang Esteban, bulong ni Aling Josefa, mahigpit na humawak sa braso ng kanyang asawa. Nagpaulit-ulit ang kaluskos, mas malakas sa pagkakataong ito. Nagsimulang mahulog ang maliliit na bato mula sa bubong. Lumabas ang lumang alikabok mula sa mga pader. Umatras sigaw ni Mang Esteban. Dali. Ngunit bago pa sila makakilos, isang nakabibinging ugong ang pumuno sa tunnel. Isang malaking piraso ng bubong ang bumagsak sa harap nila at humarang sa daan pabalik. Nahulog ang flashlight sa lupa at namatay, nilubog sila sa ganap na kadiliman. Sumigaw si Maria at sa gitna ng alikabok, katahimikan at kadiliman, ay may narinig siya na nagpatindig ng balahibo niya. Isang mahina, malayong tawa na umalingaw-ngaw mula sa isang malalim na lugar sa minahan. Isang tawa na hindi tao. Ilang segundo pa bago humupa ang alikabok, umubo ng malakas si Maria na nakalahad ang mga kamay sa ganap na kadiliman na sumasaling lamang sa hangin at basang pader. Malakas na tumibok ang kanyang puso kaya't naramdaman niya ang pulso sa kanyang sentido. Aling Josefa, Mang Esteban, sigaw niya, nanginginig ang boses. Narito ako, anak, sagot ni Aling Josefa mula sa isang lugar na malapit. Ayos lang ako, Mang Esteban. Nasaan ka? Hinanap ko ang flashlight, unggol ng matanda. Narinig ang pagkaliskis ng kanyang mga kamay sa mabatong lupa, pagkatapos ay isang click at sa wakas ay muling lumiwanag ang dilaw na sinag ng ilaw sa tunnel. May basag ang salamin ng flashlight, ngunit gumagana pa rin ito. Tumingin sila sa likod. Ang daan na pinanggalingan nila ay lubusang naharangan ng mga bato at debris. Hindi ito isang napakalaking pagguho, ngunit sapat upang harangan ang daan. Maaari ba nating ilipat ang mga bato, tanong ni Maria na sinusubukang kontrolin ang takot sa kanyang boses. Lumapit si Mang Esteban na inilawan ang mga debris. Itinulak niya ang isang malaking bato sa kanyang balikat, ngunit halos hindi ito gumalaw. Aabutin tayo ng ilang oras. At ang paggawa ng ingay ay maaaring magdulot ng isa pang pagguho. Kaya nakulong tayo, bulong ni Maria. Hindi matatag na sabi ni Mang Esteban. Ang mga minahan ay palaging may alternatibong labasan, mga tunnel ng bentilasyon, mga side shaft. Kailangan lang nating makarating sa 2 antas. Mula doon ay may isa pang paraan upang makalabas. Nagkurus ang Aling Josefa. Mahal na Birhen, protektahan mo kami. Nagpatuloy sila. Ngayon ay mas maingat. Ang bawat kaluskos ng bulok na kahoy, ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa bubong ay nagpapatigil sa kanila at nagpapahinga. Ang hangin ay naging mas siksik, mas mahirap lunukin. Nakaramdam si Maria ng claustrophobia na humihigpit sa kanyang dibdib. Ang tawa na narinig natin, sinimulan niyang sabihin, ngunit pinutol siya ni Aling Josefa. Hangin iyon o ang echo ng ating sariling boses. Niloloko ng lugar na ito ang mga pandama, anak. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ang iyong mga takot. Ngunit kahit habang sinasabi niya ito, lumingon si Aling Josefa sa kanyang balikat na para bang siya mismo ay hindi ganap na naniniwala sa kanyang sariling mga salita. Pagkatapos ng isa pang 10 minutong nakakabalisa na paglalakad, bumukas ang tunnel patungo sa isang mas malawak na silid. Ang mga pader dito ay pinalakas ng mga kalawangin na biga ng metal. May mga lumang riles sa lupa, ang mga riles na minsan nang nagdala ng mga kariton na puno ng mineral. Sa isang sulok ay isang UP na helmet at isang sirang pala. Nasa 2 antas tayo, anunsyo ni Mang Esteban. Dito ang kanyang boses ay namatay. Doon namatay, tinapos ni Maria. Dahan-dahang tumango ang matanda. Isang Sabado ng hapon iyon. Naaalala ko ang eksaktong araw, Oktubre 12. Tinatapos namin ang shift nang marinig namin ang unang ugong. Hinila ako ng tatay mo sa braso at tumakbo kami patungo sa labasan, ngunit ang 7 pang iba ay walang oras. Nalunok sila ng bundok sa loob ng ilang segundo. Inilawan niya ang dulo ng silid. May isang gumuhong tunnel selyado ng toneladang bato at lupa. May naglagay ng 7 kahoy na krus sa harap ng mga debris.
Ang mga pangalan ay nakaukit gamit ang kutsilyo: Teodoro Montes, Fermin Gutierrez, Ruben Loera, Gonzalo Rivas, Arturo Meneses, Salvador Campos Manglito, Rojas. Kilala ng tatay mo ang lahat, malumanay, nasabi ni Aling Josefa, lalo na si Teodoro. Magkumpare sila. Pagkatapos ng pagguho, hindi na bumalik sa dati ang tatay mo. Naging mas tahimik siya, mas naging abala sa pagprotekta sa kung ano ang mayroon siya. Sabi niya marupok ang buhay na maaari itong matapos sa isang segundo at kailangan niyang tiyakin ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Lumapit si Maria sa mga krus. Nakaramdam siya ng malalim na kalungkutan na para bang ang sakit ng mga kamatayan na iyon ay lumulutang pa rin sa hangin. Bakit hindi ganap na isinara ang minahan dahil mayroon pang mineral sa loob? Milyon-milyong piso sa pilak at tanso, paliwanag ni Mang Esteban. Gusto ng kumpanya na muling buksan, kumuha ng mga bagong tao, maghukay ng mga bagong tunnel, ngunit nagprotesta ang mga pamilya. Nagkaroon ng mga martsa, mga demanda. Sa huli, iniutos ng gobyerno ang permanenteng pagsasara. Ngunit sa panahong iyon, inilipat na ng tatay mo ang lahat ng mahalaga sa ikatlong antas. Paano tayo bababa, tanong ni Maria. Inilawan ni Mang Esteban ang kanan. May isang makitid na patayong butas na may hagdanan na gawa sa metal na nakabaon sa pader. Ang mga baitang ay kalawangin at ang ilan ay nawawala. Doon nang maingat bumaba sila ng isa-isa. Nasa gitna si Maria na may Aling Josefa sa unahan at Mang Esteban ang nasa huli. Ang bawat baitang ay umugong sa ilalim ng kanilang bigat. Ang ilan ay mapanganib na gumalaw. Sa gitna ng pagbaba, isang baitang ang bumigay sa ilalim ng paa ni Aling Josefa, ngunit nahawakan siya ni Maria sa tamang oras. Salamat anak, hinihingal na sabi ng matanda. Sa wakas ay nakatapak sila sa matatag na lupa. Iba ang ikatlong antas, mas malamig, mas madilim. Mas mataas ang bubong at ang mga pader ay nagpakita ng kumikinang na mga ugat ng mineral pilak na nakabaon sa bato na parang nagyelo na luha. Ang lupa ay natatakpan ng tubig hanggang sa mga bukong-bukong yelo at itim. Dito, sabi ni Mang Esteban, ginagabayan sila patungo sa isang side tunnel. Ang silid ay nasa dulo ng pasilyo na ito. Hinukay ito ng tatay mo mismo ng ilang buwan. Pagkatapos ng kanyang regular na shift, walang iba ang nakakaalam ng pag-iral nito. Naglakad sila na lumalabas sa tubig. Naramdaman ni Maria ang kanyang mga paa na namamanhid sa lamig. Ang kanyang paghinga ay bumubuo ng ulap ng singaw. Pagkatapos ay huminto si Mang Esteban sa harap ng isang pader na bato na tila solid. Hinaplos niya ang ibabaw hanggang sa makita ang isang halos hindi nakikitang bitak. Tulungan mo ako, sabi niya kay Maria. Magkasama silang nagtulak. Gumalaw ang bato na nagpapakita na ito ay isang peking pinto, isang malaking slab na nakakabit sa mga nakatagong bisagra. Sa likod nito ay isang maliit na silid na kasing laki ng isang simpleng kwarto. Inilawan ni Mang Esteban ang loob. Pinigilan ni Maria ang kanyang hininga. May mga kahon na gawa sa kahoy na nakasalansan sa mga pader, 3 metal na baul, at sa isang pansamantalang mesa na gawa sa tabla, isang ilawan na delangis at mga dokumento na nakabalot sa makapal na tela upang protektahan ang mga ito mula sa halumigmig. Narito ang lahat, bulong ni Mang Esteban. Ang iyong pamana. Dahan-dahang pumasok si Maria na parabang naglalakad sa isang panaginip. Lumapit siya sa mesa at sa nanginginig na mga kamay ay binuksan ang isa sa mga pakete. Sa loob ay may mga papel, mga titulo ng lupa, mga titulo ng ari-arian, mga sertipiko ng bangko, mga sulat na notaryado, at isang sulat kamay na may nanginginig na sulat para sa aking anak na si Maria. Binasa niya ng malakas. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na sa wakas ay natagpuan mo ang iniwan ko para sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi pagbibigay nito sa iyo habang ako ay buhay. Patawarin mo ako sa pagiging isang ama na wala mas abala sa trabaho kaysa sa aking pamilya. Ngunit lahat ng ginawa ko ay ginawa ko para sa iyong kinabukasan. Ang mga lupaing ito, ang mga ipon na ito ay sa iyo. Gamitin mo ang mga ito upang mabuhay ng may dignidad. Gamitin mo ang mga ito upang protektahan ang iyong mga anak. At tandaan na kahit hindi ako nagtagal sa iyo, palagi kitang minahal, ang iyong ama, Manglito Salazar. Umagos ang luha sa pisngi ni Maria. Niyakap siya ni Aling Josefa sa balikat. Gaano karaming lupa, tanong ni Maria na nanginginig ang boses. Sinuri ni Mang Esteban ang mga dokumento. Ayon dito, 200 hektarya sa labas ng probinsya, kasama ang isang bahay sa bayan ng San Jose. At ang mga sertipiko ng bangko ay umaabot, tumigil siya sa pagbibilang. 340,000 piso ang ilan ay nasa lumang account
Ngunit sa mga interes na naipon sa lahat ng taon na ito, itinakip ni Maria ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Sapat na iyon. Higit pa sa sapat upang bayaran ang utang at magsimulang muli. Higit pa doon anak, sabi ni Aling Josefa na nakangiti. Binibigyan ka nito ng kinabukasan, isang tunay na tahanan. Binuksan ni Maria ang isa sa mga baul. Sa loob ay may mga kagamitang pilak na gawa sa kamay, mga bagay na marahil ay ginawa ng kanyang ama sa kanyang panahon sa minahan. Simpleng alahas, ilang lumang barya. Sa isa pang baul ay may mga damit ng sanggol na maingat na nakatupi na parabang itinago ng kanyang ama ang mga bagay mula noong bata pa siya. Kailangan nating dalhin ang lahat ng ito, sabi ni Mang Esteban, lalo na ang mga dokumento. Kung wala ang mga ito, wala kang makukuha. Paano natin mailalabas ang ganoon karami, tanong ni Maria na nakatingin sa mga kahon at baul. Maglalabas tayo ng maraming beses, ngunit unahin muna natin ang mahahalagang bagay, ang mga papel. Binalot ni Mang Esteban ang pinakamahalagang dokumento sa kanyang bag. Kinuha ni Maria ang sulat ng kanyang ama at itinago ito sa kanyang dibdib. Malapit na silang umalis nang hindi gumalaw si Aling Josefa. Narinig niyo yon? Natahimik sila at pagkatapos ay malinaw nilang narinig. Mga yapak. Mayroon pang ibang tao sa minahan at papalapit ang mga yapak na iyon. Agad na pinatay ni Mang Esteban ang flashlight. Nilamon sila ng dilim na parang mabigat na kumot. Ang tatlo ay dumikit sa pader ng lihim na silid, pinipigilan ang kanilang hininga. Ang mga yapak ay lalong lumapit na lumalabas sa tubig kasama ngayon ng mga boses. Dito dapat, sabi ng isang tao, isang magaspang, walang pasensya na boses ng lalaki. Sigurado ka, nakakatakot ang lugar na ito. Sagot ng isa pa. Nakilala ni Maria ang unang boses. Siya, si Ramon ang kolektor, ay nakapasok sa minahan at hindi siya nag-iisa. Mahigpit na niyakap ni Maria ang sulat ng kanyang ama sa kanyang dibdib na sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang katawan. Sa ganap na kadiliman ng lihim na silid, bawat tunog ay lumakas. Ang pagtulo ng tubig ang kanyang sariling humahabol na paghinga, ang tibok ng kanyang puso na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, ang mga yapak at boses ay lalong lumalapit. Hindi niya tayo maaaring makita dito, bulong ni Mang Esteban, na halos hindi marinig. Napakahina na kinailangan ni Maria na yumuko upang marinig siya. Kung matuklasan niya ang silid na ito, kung makita niya ang mga dokumento. Tahimik, sabi ni Aling Josefa, ang ilaw ng isang mas malakas na flashlight kaysa kay Mang Esteban. Marahil ay isa sa mga modernong flashlight na may malalaking baterya, ay nagsimulang gumala sa labas ng tunnel. Ang mga sinag ng ilaw ay tumagos sa bitak ng peking pinto na gumuguhit ng manipis na linya sa dilim ng silid. Tingnan mo ang lahat ng markang ito sa lupa, sabi ng pangalawang boses, ang boses ng batang lalaki na may mga tattoo. Mayroong tao rito kamakailan. Sariwa ang mga bakas sa putik. Alam ko, na sagot ni Ramon ng may kasiyahan. Sinabi ng matandang sinungaling na kailangan niya ng 3 araw para makakuha ng pera. Saan niya kukunin iyon? Sa hangin. Hindi naparito sila upang maghanap ng isang bagay, at kung siya ay naparito, dahil may isang bagay na nagkakahalaga ng paghahanap. Ngunit boss, isinumpa ang lugar na ito. Sinabi ng buong baryo, 7 lalaki ang namatay dito. Ang kanilang mga espiritu. Ang mga espiritu ay hindi nagbabayad ng utang. Tonyo, pinutol ni Ramon ng walang pasensya. Ang pera ay, at kung may itinago ang biyudang iyon sa minahan na ito, hahanapin ko iyon. May utang sila sa akin. Ang asawa ay pumirma ng mga dokumento, at kapag ang isang lalaki ay hindi makapagbayad, ang kanyang pamilya ang sumasagot. Ang mga ilaw ay patuloy na gumagalaw, ini-explore ang bawat sulok ng tunnel. Makikita na ngayon ni Maria ang mga anino ng 2 lalaki sa pamamagitan ng bitak. Si Ramon ay nakasuot ng mabibigat na bota ng trabaho at isang vest na may maraming bulsa. Si Tonyo, ang binata, ay may dalang bakal na bareta. Paano kung wala kang makita, tanong ni Tonyo. Kung gayon ay kukunin ko ang bata. Tulad ng sinabi ko, mukhang malakas ang batang iyon. Sa 2 o 3 taon ng pagtatrabaho ay mababayaran niya ang utang. Kinailangan ni Maria na kagatin ang kanyang labi upang hindi sumigaw. Naramdaman niya ang kamay ni Aling Josefa na humihigpit sa kanyang braso, hinihiling na tumahimik, hinihiling na maghintay. Huminto si Ramon sa harap mismo ng peking pader. Napakalapit na makikita ni Maria ang kanyang anino na nakakabit sa bato. Dahan-dahang iginala ng lalaki ang flashlight sa ibabaw. Pinag-aaralan ito. Kakaiba ang tingnan ng pader na ito, bulong niya. Iba ang kulay. Tingnan mo, Tonyo, hindi ba sa tingin mo ang bahaging ito ay mas malinis? Na para bang may naglipat nito. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata.
Pakiusap, dasal niya ng tahimik. Pakiusap, wag niya itong mahanap. Lumapit si Tonyo. Maaari o maaari lamang itong ibang uri ng bato. Puno ang lugar na ito ng isang malayong ugong ang pumutol sa kanyang mga salita. Nagmula ito sa isang mas malalim na lugar ng minahan, isang malalim at mahabang tunog na parabang umuungol ang bundok. Pagkatapos isang matinis na sipol na umalingaw-ngaw sa mga tunnel. Tumalon pabalik si Tonyo. Ano iyon? Mga nakulong na gas, sabi ni Ramon, bagaman ang kanyang boses ay tila hindi gaanong tiyak. O ang hangin sa itaas na mga tunnel, o ang mga espiritu, bulong ni Tonyo na nagkurus. Boss, hindi ako pumirma para dito. Ang paniningil ng utang ay isang bagay, ang paglapastangan ng libingan ay ibang bagay. Huwag kang maging mapamahiin. 7 lalaki ang namatay dito. Ang kanilang mga katawan ay nakabaon pa rin sa likod ng mga batong iyon sa ikalawang antas. Hindi mo ba nakita ang mga krus? Natahimik si Ramon sandali. Nang muli siyang magsalita, nawala ang bahagi ng kanyang pagmamayabang. Sige, suriin natin agad ang lugar na ito at lumabas. Ayokong magtagal pa rito kaysa sa kailangan. Lumapit siya muli sa peking pader, itinaas ang kanyang kamay at kinatok ang ibabaw gamit ang kanyang buko. Ang tunog ay hungkag. Peke ito, sabi niya na may panibagong pagkasabik. Mayroong isang bagay sa likod. Tonyo, dalhin mo ang bareta. Boss, ang bareta. Ibinigay ni Tonyo ang kasangkapan ng ayaw. Isinuksok ito ni Ramon sa bitak at nagsimulang gumawa ng leverage. Dahan-dahang gumalaw ang bato. Sa loob ng silid, mabilis na kumilos si Mang Esteban. Kinuha ang isa sa mga metal na baul at itinulak ito laban sa pinto. Mula sa loob, ginamit ang kanyang bigat upang harangan ito. Tinulungan siya ni Aling Josefa at Maria na magsalansan ng anumang maaari nilang magsalansan sa pasukan. Nakalak ito, unggol ni Ramon mula sa labas, humihila ng mas malakas. May humaharang dito mula sa loob. Ibig sabihin mayroon talagang tao roon, sabi ni Tonyo na nanginginig ang boses. Binatukan ni Ramon ang bato gamit ang kanyang kamao. Maria, alam kong narito ka. Lumabas ka. Hindi sumagot si Maria, bagaman umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pakinggan mo ng mabuti, patuloy ni Ramon, ang kanyang boses ay naging mas banta. Maaari kang manatili diyan hanggat gusto mo, ngunit ang iyong mga anak ay nasa itaas sa bahay ng mga matatanda, nag-iisa, walang proteksyon. Nakakalungkot kung may bibisita sa kanila habang ikaw ay nakatago rito na parang daga. Naramdaman ni Maria na nagyelo ang kanyang dugo. Ang mga anak ko, bulong niya na humarap kay Aling Josefa. Iniwan namin ang mga anak ko ng mag-isa. Kalma lang, sabi ni Aling Josefa, ngunit nanginginig din ang kanyang boses. Nagsisinungaling siya, gusto ka lang niyang takutin. Nagsisinungaling ako, tawa ni Ramon mula sa kabilang panig. Tonyo, umakyat ka sa bahay. Dalhin mo ang malaking bata. Alam mo na kung sino, ngunit boss, gawin mo. Mabilis na lumayo ang mga yapak ni Tonyo na lumalabas sa tubig, umaakyat sa butas patungo sa itaas na mga antas. Hindi sigaw ni Maria, sa wakas nawalan ng kontrol. Hayaan mo ang mga anak ko. Narito ka, sabi ni Ramon nang may kasiyahan. Kung gayon totoo, may nakita kang isang bagay dito, isang mahalagang bagay at itinatago mo sa akin. Wala akong utang sa iyo, sagot ni Maria, nanginginig ang kanyang boses sa pagitan ng takot at galit. Namatay ang asawa ko. Namatay ang utang kasama niya. Hindi iyon ang sinasabi ng mga dokumento na pinirmahan niya, at ang mga dokumentong iyon ay kinikilala ng isang hukom. Kaya sa technical legal, oo, may utang ka sa akin, at sisingilin ko iyon, Maria, sa isang paraan o sa iba pa. Lumapit si Mang Esteban sa bitak. Wala kang karapatang narito. Ito ay pribadong pag-aari at ang minahan na ito ay sarado sa utos ng pamahalaan. Mang Esteban, humalakhak si Ramon. Buhay pa rin ang matandang minero. Akala ko patay ka na. Dapat nasa 100 taong gulang ka na. 87, matatag na sagot ni Mang Esteban. At oo, buhay pa rin ako at mas marami akong alam sa minahan na ito kaysa sa sinuman, kasama na ang mga paraan upang ibagsak ito kung kinakailangan. Isang tensyonadong katahimikan ang sumunod sa mga salitang iyon. Binabantaan mo ba ako, matanda? Binabalaan kita. May mga pangunahing biga sa antas na ito. Mga biga na nagtataglay ng buong bigat ng ikalawang antas. Kung ang isang tao na alam ang ginagawa niya ay gustong magdulot ng isang kontroladong pagguho, maaari niyang bitagin ang sinumang narito sa ibaba ng permanente. Tiningnan ni Maria si Mang Esteban nang may pagtataka. Kindatan siya ng matanda nang halos hindi mahahalata. Nagsisinungaling siya, ngunit hindi ito malalaman ni Ramon. Hindi mo iyon magagawa, sabi ni Ramon, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Subukan mo ako.
Hawakan mong muli ang pintong ito at malalaman mo. Isa pang mahabang katahimikan. Naririnig ni Maria ang kanyang sariling paghinga ang tibok ng kanyang puso. Sa labas naglakad-lakad si Ramon na nag-iisip. Sige, sabi niya sa wakas. Hindi ko hahawakan ang iyong pinto sa ngayon, ngunit hindi rin ako aalis. Maghihintay ako rito sa labas. Maaga o huli ay kailangan ninyong lumabas at kapag lumabas kayo, kukunin ko ang dapat sa akin. Dagdag pa ang interes sa pag-aksaya ng aking oras sa butas na ito. Narinig ang tunog ng isang taong umaayos sa lupa. Tinupad ni Ramon ang kanyang salita. Maghihintay siya. Tiningnan ni Aling Josefa si Mang Esteban na may pag-aalala. Hindi tayo maaaring manatili rito ng habang buhay. Mauubos ang hangin. At ang mga bata, alam ko, bulong ni Mang Esteban. Kailangan natin ng isa pang labasan. May isa pang labasan, tanong ni Maria. Nag-alinlangan si Mang Esteban. May isang maliit na pakakitid na tunnel ng bentilasyon. Hinukay ito bilang emergency escape, ngunit 30 taon na ang nakakaraan nang walang gumagamit nito. Maaari itong gumuhong o maaari itong direktang maglabas sa atin. Nasaan iyon? Inilawan ng matanda ang likod ng silid. Sa likod ng mga nakasalansan na kahon ay may isang butas sa pader, halos sapat na ang laki para sa isang tao na gumagapang na makapasok doon, ngunit mapanganib ito at hindi natin alam kung talagang umaabot ito sa labas o kung nagtatapos ito sa isang patay na dulo. Tiningnan ni Maria ang madilim na butas, pagkatapos ay tiningnan ang nakaharang na pinto kung saan naghihintay si Ramon sa kabilang panig. Naalala niya ang kanyang mga anak, si Diego. Natakot hinila ni Tonyo si Sofia, sinusubukang protektahan ang kanyang mga kapatid gamit ang kanyang munting katawan na 9 na taong gulang. Susubukan ko, matatag niyang sabi. Lalabas ako sa tunnel na iyon, pupunta ako sa bahay. Protektahan ko ang mga anak ko. Sasama ako sa iyo agad, na sabi ni Aling Josefa. Hindi, umiling si Maria. Kailangan mong manatili rito kasama si Mang Esteban harangan ang pinto para isipin ni Ramon na lahat tayo ay nasa loob pa rin. Magpapalipas ng oras, masyadong mapanganib, tutol ni Aling Josefa. Maaari kang makulong, maaari kang mawala sa dilim. Nasa panganib ang mga anak ko, sabi ni Maria. At sa kanyang boses ay may isang bagong bakal, isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Wala nang mas mapanganib pa doon. Inabot ni Mang Esteban ang basag na flashlight. Diretso lang ang pagtunton. Huwag kang lumihis. Kung makarating ka sa isang sangandaan, palaging piliin ang daan na pataas, huwag kailanman ang pababa. At kung makakita ka ng sikat ng araw, tumakbo ka patungo doon nang hindi lumilingon. Kinuha ni Maria ang flashlight, itinago ang sulat ng kanyang ama sa bulsa ng kanyang pantalon at lumapit sa butas. Napakaliit nito kaya kinailangan niyang tanggalin ang kanyang sweater upang makasya. Huminga siya ng malalim. Alagaan niyo ang mga dokumento, sabi niya. Ang mga ito ang kinabukasan ng aking mga anak. At nang hindi naghihintay ng sagot, gumapang siya sa dilim ng tunnel ng bentilasyon. Ang espasyo ay claustrophobic, ang mga pader ay humahaplos sa kanyang mga balikat, ang bubong ay napakababa kaya't hindi niya kayang itaas ang kanyang ulo. Kailangan niyang umusad na gumagapang sa kanyang tiyan, tinutulak ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga siko at tuhod. Ang flashlight ay bahagya lang na nagbibigay liwanag ng ilang metro sa unahan. Gumapang siya sa loob ng tila ilang oras, bagaman marahil ay ilang minuto lamang. Ang tunnel ay bumubuo ng kakaibang kurba, umakyat, bumaba, lumiit hanggang sa inakala ni Maria na hindi na niya kayang magpatuloy. Pagkatapos ay lumaki ito ng kaunti. Nang marinig niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Malalayong boses ngunit malinaw na nagmumula sa itaas na tumatagos sa mga bato. Ang boses ni Tonyo at ang boses ni Sofia na sumisigaw, "Bitawan mo ako, huwag mo akong hawakan." Naramdaman ni Maria na parang nasusunog ang kanyang dibdib sa galit. Pinabilis niya ang kanyang lakad, hindi pinansin ang sakit sa kanyang mga tuhod, hindi pinansin ang mga bato na humahaplos sa kanyang likod. Tara na, sabi ni Tonyo. Mayroon ang nanay mo na pag-aari ng aking amo. Kapag ibinigay niya iyon, papakawalan ka namin. Wala siyang anumang bagay. Hayaan mo kami. Iyon ang magdedesisyon ng amo, hindi ang iyong sarili. Nakita ni Maria ang ilaw sa unahan. Sikat ng araw. Nagtatapos ang tunnel sa isang makitid na labasan na natatakpan ng mga palumpong. Gumapang siya ng mas mabilis, tinulak ang kanyang sarili ng buong lakas. Lumabas siya sa tunnel sa tamang oras upang makita si Tonyo na lumalabas sa bahay ni Aling Josefa at Mang Esteban. Hinihila si Diego sa braso, umiiyak at nagwawala ang bata. Tumatakbo sa likod niya si Sofia na walang magawa na sinasaktan ang likod ng lalaki gamit ang kanyang maliliit na kamao.
Umiiyak si Emilio at ang sanggol mula sa pinto. May nasira sa loob ni Maria. Kumuha siya ng isang malaking bato mula sa lupa at tumakbo patungo sa kanila na sumisigaw na parang isang nasugatang hayop. Hindi nag-isip si Maria, hindi nagkalkula, hindi sinukat. Ang mga kahihinatnan, naramdaman lamang niya ang isang primitibo makainang galit na dumaloy sa kanyang katawan na parang likidong apoy. Tumakbo siya patungo kay Tonyo na may hawak na bato na kayapak. Nawala ang kanyang sapatos sa tunnel, hinahampas ang mabatong lupa nang hindi nakakaramdam ng sakit. Bitawan mo ang anak ko, unggol niya. Lumingon si Tonyo sa tamang oras upang makita ang marumi sugat-sugat na may mukhang nabago sa galit na babae na lumalapit sa kanya. Wala siyang oras upang mag-react. Ibinagsak ni Maria ang bato sa kanyang balikat ng buong lakas na kaya niyang tipunin. Sumigaw ang lalaki, binitawan si Diego at natumba pabalik. Baliw ka ba? Tumakbo si Diego patungo sa kanyang ina na umiiyak. Dahan-dahang itinulak ni Maria ang bata patungo sa bahay. Sa loob, lahat sa loob. Nakabawi si Tonyo mula sa paunang tama, kinakamot ang kanyang balikat. Mas malaki siya kaysa kay Maria, mas bata, mas malakas. Ngunit nang tangkain niyang lumapit muli, itinaas niya muli ang bato, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mabangis na determinasyon. Umabante ka pa ng isang hakbang at isinusumpa ko sa iyo na babasagin ko ang iyong ulo. Shh! Ang amo ay, wala akong pakialam sa amo mo. Sigaw ni Maria. Wala akong pakialam sa utang. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang aking mga anak. Narinig mo ba ako kailanman? Tumakbo si Sofia sa bahay at ngayon ay bumalik na may walis na kahoy. Ang 9 na taong gulang na bata ay tumabi sa kanyang ina, ang walis ay nakataas na parang sibat. Hindi namin hahayaan na kunin mo si Diego, tiningnan ni Tonyo ang babae. At ang bata parehong handang lumaban at may isang bagay sa kanyang mukha ang nagbago. Umatras siya ng isang hakbang na nakataas ang kanyang mga kamay. Sige, kalma lang. Umalis ka, utos ni Maria. Umalis ka rito at sabihin mo kay Ramon na kalimutan na kami. Wala kaming utang sa kanya. May mga dokumento kayo na pinirmahan ng iyong asawa. Namatay ang asawa ko at wala akong pinirmahan. Kung may problema si Ramon, pumunta siya sa hukom, ngunit hindi niya sasaktan ang pamilya ko. Pinag-aralan siya ni Tonyo ng matagal. Pagkatapos sa pagkagulat ni Maria, dahan-dahan siyang tumango. Alam mo ba, tama ka. Hindi ito makontrol. Pumasok ako rito para maningil ng utang, hindi para mandukot ng bata. Kinamot niya ang balikat kung saan siya sinaktan ni Maria. Sasabihin ko sa amo na tapos na ito. Ganoon lang tanong ni Maria nang may pagdududa. May mga anak ako, alam mo, sabi ni Tonyo na mahina ang boses. 2, isang babae na kasing edad ng iyong anak at isang 4 na taong gulang na lalaki. At kung may sumubok na kunin sila para maningil ng utang, umiling siya. Hindi mali ito. Mula simula ay mali na. Humarap siya at nagsimulang maglakad patungo sa pickup, ngunit huminto sa kalagitnaan ng daan. Nasa minahan pa rin ang amo. Galit na galit siya kapag sinabi ko sa kanya na aalis ako. Marahil ay tatanggalin niya ako. Ngunit napagod na ako sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay. Salamat, sabi ni Maria na dahan-dahang binaba ang bato. Tumango si Tonyo at sumakay sa pickup. Umugong ng ilang beses ang makina bago umandar. Umikot ang sasakyan at nawala sa daan sa kabundukan, nag-iwan ng bakas ng alikabok. Ibinagsak ni Maria ang bato at lumuhod. Tumakbo si Diego sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Binitawan ni Sofia ang walis at sumama sa yakap. Lumabas si Emilio sa bahay, sinundan ng sanggol na si Gabriel na gumagapang ng mabilis hanggat maaari. Tapos nabulong ni Maria na niyakap ang kanyang 4 na anak. Tapos na, mga mahal ko. Wala nang sinumang sasaktan kayo, ipinapangako ko. Ngunit kahit habang sinasabi niya ito, alam niyang hindi pa ito tapos. Nasa minahan pa rin si Ramon at nakulong pa rin sina Aling Josefa at Mang Esteban kasama niya. Kailangan niyang bumalik. Matapos tiyakin na ligtas ang mga bata sa loob ng bahay na nakakandado ang pinto at si Sofia ang inutusan na magbantay sa kanyang mga kapatid, humiram si Maria ng isang pares ng bota kay Aling Josefa, nagsuot ng malinis na sweater at bumalik. Sa pasukan ng minahan. Ang araw ay mataas. Dapat ay halos alas 11 ng umaga na. Nagtagal siya sa kalaliman na iyon ng mga oras na tila mga araw. Huminga siya ng malalim at muling pumasok. Alam niya ang daan. Ngayon ay bumaba siya sa mga tunnel, dumaan sa mga krus ng 7 namatay, bumaba sa butas patungo sa 2nd antas. Muling umabot sa kanyang mga bukong-bukong ang malamig na tubig. Umalungaw-ngaw ang kanyang mga yapak sa dilim. Nang makarating siya sa tunnel kung saan naroon ang lihim na silid, nakita niya ang isang nakasinding flashlight sa lupa. Nakaupo si Ramon na nakasandal sa pader, naninigarilyo.
Nang makita siya ay bigla siyang napatayo. Maria, bumalik ka. Oo, bumalik ako. Pinag-aralan ni Ramon ang kanyang maruming mukha, ang kanyang sugat-sugat na mga kamay, ang kanyang matigas na tingin. Nasaan si Tonyo? Umalis siya. Sinabi niya sa akin na hindi na ito makontrol, na ayaw niyang maging bahagi ng pagdukot ng bata. Ibinagsak ni Ramon ang sigarilyo sa tubig nang may pagkasuklam. Duwag palagi ko nang alam, hindi siya angkop sa negosyong ito. Walang negosyo, sabi ni Maria na lumapit. Walang utang. Namatay ang asawa ko at wala akong pinirmahan, pero siya ang nagawa. At ang batas ay hindi nagsasabing maaari mong bantaan ang isang biyuda. Ang batas ay hindi nagsasabing maaari mong kunin ang isang bata. Ang ginagawa mo ay may pangalan, Ramon. Ito ay tinatawag na pangingikil. Ito ay tinatawag na pagtatangka ng pagdukot at iyon ay maaaring maglagay sa iyo sa kulungan ng maraming taon. Naghigpit ang panga ni Ramon. Ang asawa mo ay may utang sa akin ng 58,000 piso. 32,000 pagtatama ni Maria. Ang natitira ay mga interes na imbento mo. Mga interes na walang hukom ang magpapasa. At ano ang gagawin mo? Idemanda ako, isang biyuda na walang mapagkukunan. Mula sa likod ng pinto na bato ay narinig ang kaluskos. Nagsimulang gumalaw ang bato. Itinutulak ito ni Mang Esteban at Aling Josefa mula sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pasukan. Nauna si Mang Esteban na may dalang bag na puno ng mga dokumento. Sumunod si Aling Josefa na may hawak na maliit na kahoy na kahon. Hindi na siya isang biyuda na walang mapagkukunan, matatag na sabi ni Mang Esteban. Siya ang tagapagmana ni Mang Lito Salazar, may-ari ng 200 hektarya ng lupa, may-ari ng isang bahay sa San Jose, at may-ari ng mga bank account na umaabot sa mahigit 300,000 piso. Nagulantang si Ramon. Ano kinuha ni Mang Esteban ang mga dokumento mula sa bag at itinaas ang mga ito? Nandito ang lahat. Notaryadong titulo, sertipiko ng bangko, rehistradong testamento sa harap ng hukom. Inihanda ng ama ni Maria ang lahat bago siya namatay at kami ang mga tagapangalaga. Binuksan ni Aling Josefa ang kahoy na kahon. Sa loob ay may mga lumang bigkis ng pera, ngunit mayroon ding mga pilak na barya at maliliit na ginto. At ito ay bahagi pa lamang. Si Mang Lito ay isang maingat na tao. Nag-ipon siya ng pera, mahahalagang metal, sapat na upang hindi kailanman magutom ang kanyang anak. Tiningnan ni Ramon ang mga dokumento, ang pera, ang determinasyon sa mga mukha ng tatlo. May nagbago sa kanyang tindig, humagpak ang kanyang mga balikat, nawala ang pagmamayabang sa kanyang mga mata. Kung gayon kaya niyang magbayad, bulong niya. Sabi ni Maria, kaya kong bayaran ang orihinal na 32,000 piso. Iyon ang tunay na utang, wala ng iba pa. At gagawin ko iyon ng legal sa pamamagitan ng bangko na may mga resibo at dokumento na nagsasabi kung magkano ang binayaran ko at kung bakit. Hindi kita bibigyan ng isang kusing na higit pa sa talagang dapat. Natahimik si Ramon. Mukha siyang mas maliit ngayon, hindi gaanong banta. Sinusubukan ko lang bawiin ang utang sa akin. Kasinuwalingan, matigas na sabi ni Aling Josefa. Sinusubukan mong samantalahin ang isang mahina na biyuda, isang babae na walang proteksyon. Inakala mo na kaya mong takutin siya, manipulahin siya, kunin ang kanyang mga anak, ngunit nagkamali ka dahil ang babaeng ito ay hindi nag-iisa kailanman. Humakbang si Maria pasulong. Babayaran ko ang orihinal na utang, ngunit pagkatapos nito ay ayaw na kitang makita kailanman. Ayaw kong lumapit ka sa aking mga anak. Ayaw kong banggitin mo ang pangalan ng aking asawa, naiintindihan mo. Dahan-dahang tumango si Ramon. Naiintindihan ko. Sige, maghintay ka sa labas. Lalabas kami na may mga dokumento. Pupunta kami sa bangko sa pinakamalapit na bayan. Gagawin namin ang paglilipat ngayong araw din at pagkatapos ay aalis ka na ng tuluyan. Ang apat ay lumabas ng minahan nang magkasama, naglalakad ng tahimik sa mga tunnel na ngayon ay alam na ni Maria. Nang makarating sila sa pasukan, panandaliang nabulag sila sa sikat ng araw. Huminga ng malalim si Maria, ang sariwang hangin ng kabundukan na parang muling ipinanganak. Sumakay sila sa pickup ni Ramon. Siya ang nagmamaneho, ang tatlong pasahero sa likod na may hawak na piko, si Mang Esteban bilang tahimik na babala hanggang sa bayan ng Kanatlan, 1 oras ang layo. Maliit ang bangko, isa sa mga may lumang tile na sahig at mga empleyado na kilala ang lahat sa pangalan. Sinuri ng manager, isang lalaking nasa edad na may makapal na salamin, ang mga dokumento ni Maria ng may lalong pagtataka. Ang mga sertipikong ito ay napakaluma, sabi niya, ngunit nakarehistro. At sa mga interes na naipon sa loob ng 30 taon, nagkalkula siya sa kanyang computer. May karapatan ang ginang na kunin ang 562,000 piso. Naramdaman ni Maria na nanghihina ang kanyang mga binti.
62,000 piso tinapos ng manager na nakangiti. Ang mga account ng kanyang ama ay hindi aktibo ngunit patuloy na lumikha ng interes ang pera. Sa iyo iyon, lahat sa iyo. Ginawa nila ang paglilipat ng pera sa araw na iyon. 32 piso sa account ni Ramon na kinailangan pang pumirma ng isang opisyal na dokumento na nagsasabing ang utang ay ganap nang nabayaran. Lumabas ang lalaki sa bangko nang tahimik nang hindi lumilingon. Hindi na kailanman nakita ni Maria si Ramon. Ngunit nang bumalik sila sa baryo nang yakapin niya ang kanyang 4 na anak at sabihin sa kanila na mayroon silang tiyak na kinabukasan na magkakaroon sila ng lupa, bahay, edukasyon, lahat ng kailangan nila. Nang makita niya ang kanilang mga mukha na lumiwanag sa pag-asa doon, sa wakas bumuhos ang luha. Luha ng ginhawa ng pasasalamat ng pagmamahal sa isang ama na hindi niya kailanman nakilala ng mabuti ngunit nagprotekta sa kanya mula sa kabilang buhay. Salamat tay, bulong niya na hinahawakan ang sulat na nasa kanyang bulsa pa rin. Salamat sa hindi pagkalimot sa akin. Nang gabing iyon, habang natutulog ang mga bata sa bahay ni na Aling Josefa at Mang Esteban, lumabas si Maria upang tingnan ang mga bituin. Ang kalangitan sa kabundukan ay napakalaki, itim na parang velvet na pinupuno ng milyon-milyong puntos ng ilaw. Lumabas si Aling Josefa upang samahan siya, niyakap siya ng isang balabal. Ano ang iniisip mo, anak? Na naparito ako na tumatakas, sagot ni Maria, basag takot nang hindi alam kung ano ang gagawin namin. At ngayon ay mayroon kang tahanan tinapos ni Aling Josefa, lupa kinabukasan. Ngunit higit sa lahat ay mayroon kang isang bagay na mas mahalaga. Ano? Natuklasan mo kung sino ka talaga? Isang malakas na babae, isang ina na lumalaban para sa kanyang mga anak, isang anak na nagbibigay dangal sa kanyang ama. Walang sino man ang makakakuha niyan sa iyo. Ngumiti si Maria at pinunasan ang luha. Kayo ba ay mananatili rito sa baryo? Tumango si Aling Josefa. Ito ang aming tahanan. Nakatira kami rito ng 50 taon. Ngunit ikaw at ang mga bata ay maaaring manatili hanggat gusto ninyo o maaari kayong pumunta upang kunin ang mga lupa na iniwan ng tatay mo. O maaari ninyong gawin ang pareho. Sa iyo na ang kinabukasan ngayon upang magdesisyon. Tiningnan ni Maria ang madilim na kabundukan patungo sa minahan ng San Roque na may mga sikreto at mga multo nito. Naalala niya ang kanyang ama nagtatrabaho sa kalaliman na iyon, araw-araw nag-iipon ng bawat kusing, nagpaplano ng bawat detalye, lahat para sa isang anak na halos hindi niya nakilala. Sa tingin ko ay mananatili kami ng sandali, sabi niya, sa wakas kailangan ng mga bata ng katatagan, kailangan nilang gumaling, at ako kailangan kong matutunan kung sino ako sa bagong mundong ito. Iyan ay isang magandang desisyon, sabi ni Aling Josefa na mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit nang akmang babalik si Maria sa bahay, may nakita siyang nagpatigil sa kanya. Isang figura sa malayo nakatayo sa daan patungo sa baryo. Isang matangkad payat na figura ng lalaki na may sombrero na nakatingin sa kanila. Nakita rin ito ni Aling Josefa. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang braso ni Maria na humakbang pasulong ang figura patungo sa liwanag ng buwan. At nakita ni Maria ang kanyang mukha. Halos huminto ang kanyang puso. Ito ay isang mukha na nakita lamang niya sa luma at naninilaw na mga litrato, ang mukha ng kanyang ama, Mang Lito Salazar. Ngunit imposible iyon dahil matagal nang namatay ang kanyang ama, mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Naging paralisado si Maria, hindi makakilos, hindi makahinga. Naroon pa rin ang figura, hindi gumagalaw sa daan, naliligo sa pilak na liwanag ng bilog na buwan, ang sombrerong gawa sa niyog, ang bahagyang nakabaluktot na tindig, ang mga tampok na napag-aralan niya ng maraming beses sa iisang litrato na itinago ng kanyang ina sa isang kahon ng sapatos. Mang Lito Salazar ang kanyang ama. Hindi maaaring bulong ni Maria na naramdaman na nanghihina ang kanyang mga tuhod. Imposible. Si Aling Josefa sa tabi niya ay nakatingin din sa figura na nakabuka ang mga mata, ngunit sa kanyang mukha ay walang pagtataka. Mayroong iba pa, isang bagay na kahawig ng pagkilala. Nakita mo na siya dati, sabi ni Maria na humarap sa matanda. Hindi ba, Aling Josefa? Sandali siyang tumigil bago sumagot. Nang sumagot siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong lamang, 3 beses. Ang una ay ang gabi. Pagkatapos ng pagguho, 30 taon na ang nakakaraan. Nakita namin ni Mang Esteban siya na nakatayo sa eksaktong lugar na iyon na nakatingin sa minahan. Inakala namin na guni-guni lang namin ang trauma ng pagkawala ng napakaraming kaibigan, ngunit naroon siya kasing totoo mo at ako. At ang iba pang mga pagkakataon, ang isa ay ang araw na namatay ang tatay mo, ilang taon na ang nakakaraan sa lungsod. Sa araw ding iyon, bagaman hindi namin nalaman hanggang ilang linggo,
Ang lumipas nakita namin siya pagbukang liwayway na naglalakad patungo sa minahan na para bang pupunta sa trabaho. Ngunit nang lumabas si Mang Esteban upang tawagin siya, wala na siya. Nagkurus ang Aling Josefa. Ang pangatlo ay 3 araw na ang nakakaraan ng gabi bago ka dumating. Nakita ko siya mula sa bintana at alam kong nangangahulugan iyon na padating ka na. Naramdaman ni Maria ang kilabot na bumaba sa kanyang gulugod. Ngunit ano iyon? Isang multo. Hindi kailanman nakakita ng kapayapaan ang tatay ko. Hindi iyon sabi ng isang boses sa likod nila. Pareho silang lumingon. Lumabas si Mang Esteban sa bahay na may dalang ilawan na delangis. Ang kanyang kunot na mukha ay nagpakita ng halo ng kalungkutan at pag-unawa. Lumapit siya sa kanila at tumingin din sa figura sa daan. Ang tatay mo ay hindi nakulong dito, patuloy ni Mang Esteban. Siya ay nasa kapayapaan, palagi. Ang nakikita mo ay ang kanyang paraan ng pamamaalam upang tiyakin na natupad mo ang iyong kapalaran na natagpuan mo ang iniwan niya para sa iyo. Ngunit wala itong kabuluhan, sabi ni Maria. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Ang mga patay ay hindi bumabalik, hindi maaari. Ang kabundukan ay sinauna, sabi ni Mang Esteban, na may malumanay na boses mas sinauna kaysa sa sinuman sa atin at may sarili itong mga patakaran. Nakakita ako ng mga bagay sa mga bundok na ito na hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Mga ilaw na sumasayaw sa pagitan ng mga pino kapag walang buwan. Mga boses na tumatawag sa iyong pangalan mula sa mga lugar na walang tao. At minsan-minsan, ang mga patay ay bumabalik upang tapusin ang kanilang iniwan na hindi tapos. Muling tumingin si Maria sa figura. Sa pagkakataong ito ay humakbang siya pasulong, pagkatapos ay isa pa. Ang kanyang mga nakayapak na paa ay nakakaramdam ng malamig na bato sa daan. Maria, sinimulan ni Aling Josefa, ngunit pinigilan siya ni Mang Esteban. Hayaan mo siya, oras na niya. Lumakad si Maria patungo sa figura, ang kanyang puso ay tumitibok nang malakas na naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Habang papalapit siya, lalong naging malinaw. Ang mga tampok, ang madilim na mga mata, ang tuwid na ilong, ang maliit na peklat sa baba na naaalala niya mula sa litrato. Huminto siya 5 hakbang ang layo. Taybulong niya nanginginig ang boses. Hindi sumagot ang figura ng mga salita, ngunit dahan-dahan itong tumango. At sa kilos na iyon ay nakita ni Maria ang lahat ng pagmamahal na maaaring maramdaman ng isang ama para sa isang anak, lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit ng pagiging wala. Hindi kita kailanman nakilala, sabi ni Maria, umaagos ang luha ng malaya ngayon. 8 taong gulang ako nang mamatay ka. Halos hindi ko maalala ang iyong boses, ang iyong tawa, ang paraan ng pagbuhat mo sa akin. Itinaas ng figura ni Mang Lito ang isang kamay na para bang gustong hawakan ang kanyang mukha, ngunit hindi ito umabot, na para bang may isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan nila. Hindi kailanman pinag-usapan ni nanay ang tungkol sa iyo, patuloy ni Maria. Sa tingin ko ay labis siyang nasasaktan at lumaki ako na iniisip na iniwan mo ako, na mas mahalaga ang trabaho kaysa sa akin, na mas mahalaga sa iyo ang mga minahan kaysa sa iyong sariling anak. Dahan-dahang umiling si Mang Lito. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumabas, tanging isang bulong na dinala ng hangin kay Maria. Lahat ay para sa iyo. At sa sandaling iyon ay naintindihan ni Maria, naintindihan niya ang mga taon ng hirap, ang mahabang pagkawala, ang mga ipon na itinago ng lihim. Lahat ay isang gawa ng pagmamahal. Isang simpleng lalaki, walang pinag-aralan, walang ibang kagamitan, kundi ang kanyang mga kamay at ang kanyang kalooban, sinusubukang bumuo ng kinabukasan para sa isang anak na alam niyang balang araw ay kakailanganin siya. Paumanhin humagulgol si Maria. Paumanhin sa pag-iisip ng masama sa iyo. Paumanhin sa hindi pagiging naroon nang mamatay ka. Paumanhin sa hindi pagkaalam. Humakbang pasulong si Mang Lito. Sa isang sandali, sa isang imposibleng sandali, nakaramdam si Maria ng isang bagay, isang init na parabang may kamay na dahan-dahang humaplos sa kanyang pisngi, na parabang yakap-yakap siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng tabing na naghihiwalay sa mga buhay at patay. Alagaan mo ang iyong mga anak, bulong ng hangin sa boses ni Mang Lito. Tulad ng hindi ko pag-aalaga sa iyo, gagawin ko, ipinangako ni Maria. Gagamitin ko ang lahat ng iniwan mo. Bibigyan ko sila ng edukasyon, tahanan, kinabukasan, lahat ng gusto mo para sa akin. Ngumiti si Mang Lito. Ito ay isang malungkot na ngiti, ngunit puno ng pagmamataas. Pagkatapos dahan-dahang nagsimula siyang umatras, ng hakbang-hakbang lumalayo, patungo sa mga anino ng kabundukan. Teka, sigaw ni Maria, huwag ka munang umalis. Napakarami kong tanong, napakaraming bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Ngunit patuloy na umatras si Mang Lito, at habang ginagawa niya iyon,
Nagsimulang maging malinaw ang kanyang anyo na para bang gawa siya sa ulap, na para bang hindi siya kailanman naroon ng buo. Mahal kita, sigaw ni Maria, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa katahimikan ng gabi. Salamat sa lahat. Salamat sa pagprotekta sa akin, kahit pagkatapos ng kamatayan. Salamat sa pagiging ama ko. Huminto sandali ang figura, itinaas ang kamay bilang paalam, at pagkatapos ay parang usok na kumakalat ay nawala ito. Nanatili si Maria na nakatayo sa daan, nakatingin sa walang laman na lugar kung saan naroon ang kanyang ama. Ang hangin ay umiihip sa pagitan ng mga pino, nagdadala ng amoy ng lupa at dagta. Sa itaas ang mga bituin ay kumikinang na may intensity na tila sobrenatural. Nakaramdam siya ng mga kamay sa kanyang balikat. Sina Aling Josefa at Mang Esteban ay nakarating na sa kanya, niyakap siya ng kanilang marupok ngunit nakapapawi na mga braso. Umalis na siya malumanay na sabi ni Aling Josefa. Makakapahinga na siya. Tinupad niya ang kanyang pangako. Totoo bang narito siya, tanong ni Maria? O guni-guni ko lang? Mahalaga ba iyon? Sagot ni Mang Esteban. Narito siya sa tanging paraan na mahalaga sa iyong puso, sa iyong alaala, sa lahat ng iniwan niya para sa iyo. Dahan-dahan silang bumalik sa bahay. Pumasok si Maria at tiningnan ang kanyang 4 na anak na natutulog ng payapa sa banig. Si Diego na may hinlalaki sa bibig. Si Sofia na yakap-yakap si Emilio. Ang sanggol na si Gabriel na gumagawa ng mahinang ingay habang nananaginip. Lumuhod siya sa tabi nila at hinalikan ang bawat isa sa noo. Nakuha ko kayo ng kinabukasan, bulong niya. Ang inyong lolo. Ibinigay niya sa ating lahat at igagalang ko ang regalong iyon. Ang sumunod na mga araw ay isang mabilis na pagkilos. Si Maria, kasama sina Aling Josefa at Mang Esteban, ay naglakbay sa probinsya upang opisyal na kunin ang mga lupa. 200 hektarya ng matabang lupa sa labas ng lungsod na may likas na bukal at sapat na espasyo upang magtanim, mag-alaga ng hayop, bumuo ng isang buhay. Ang bahay sa San Jose ay kanya rin, isang matibay na bahay na gawa sa kahoy at bato na may 4 na silid, malawak na bakuran at isang hardin kung saan lumalaki ang mga kakawate at gumamela. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga plano na sinimulan niyang gawin. Sa pera na natitira sa kanya pagkatapos bayaran ang utang, mahigit 500 piso, nagpasya si Maria na mag-invest ng matalino. Magtatayo ako ng workshop, sabi niya kay Aling Josefa isang hapon habang umiinom sila ng kape sa beranda. Sa mga lupa, isang lugar kung saan ako makakagawa ng mga kasangkapan, mga yaring kamay na gawa sa kahoy, isang bagay na itinuro sa akin ni Roberto bago siya namatay. Maaari tayong magbenta sa mga pamilihan, sa mga turista, at kapag lumaki ang mga bata ay maaari silang tumulong sa akin o mag-aral ng anumang gusto nila. Ipagmamalaki ka ng tatay mo, sabi ni Aling Josefa na nakangiti. May mga plano din si Sofia. Ang 9 na taong gulang na bata ay nagbago sa mga linggong iyon. Hindi na siya isang takot na bata, siya ay mas malakas, mas determinado. Nanay, kapag malaki na ako, gusto kong maging abogada, anunsyo niya isang araw, upang tumulong sa ibang tao na tulad mo, upang walang sinumang makapag-abuso sa mga biyuda at mga ulila. Niyakap siya ng mahigpit ni Maria. Magiging isang kahanga-hangang abogada ka. Isang buwan pagkatapos ng maayos na ang lahat ng legal, lumipat si Maria at ang kanyang mga anak sa bahay sa San Jose, ngunit ipinangako nilang bibisita sila sa baryo bawat buwan. Sina Aling Josefa at Mang Esteban ay naging mga lolo't lola na hindi nila kailanman nagkaroon. Sa araw ng paglipat, habang kinarga nila ang huling mga kahon sa pickup na binili ni Maria na second hand, may ibinigay sa kanya si Mang Esteban. Pinapangako ako ng tatay mo na ibigay ito sa iyo, sabi niya. Kapag naayos na ang lahat, ito ay isang maliit na kahoy na kahon na kinukit ng kamay. Sa loob ay may isang pinong pilak na pulseras na may inskripsyon. Para kay Maria, ang aking pinakamamahal na kayamanan, nang may walang hanggang pag-ibig ang iyong ama. Isinuot ito ni Maria sa kanyang pulso at hindi na kailanman inalis. Lumipas ang mga taon na puno ng buhay ang bahay sa San Jose. Umunlad ang workshop ni Maria. Ang kanyang mga kasangkapan ay naging sikat sa rehiyon dahil sa kalidad at kagandahan nito. Nagtapos si Sofia at nag-aral nga ng abogasya. Si Diego ay naging isang responsableng binata na tumutulong sa kanyang ina sa negosyo. Natuklasan ni Emilio ang pagmamahal sa musika at si Gabriel ang sanggol na binuhat ni Maria habang tumatakas sa kabundukan ay lumaki ng malakas at malusog. Bawat taon tuwing Nobyembre, araw ng mga patay, dinadala ni Maria ang kanyang mga anak sa minahan ng San Roque. Naglalagay sila ng sariwang bulaklak sa tabi ng 7 krus
at nagdaragdag ng espesyal na alay para kay Mang Lito Salazar Pandesal Candila litrato at isang sulat ng pasasalamat. Sa tingin mo ba nakikita niya tayo? Tanong ni Diego minsan nang siya ay 20 taong gulang. Tiningnan ni Maria ang madilim na pasukan ng minahan patungo sa mga bundok na nakatayo laban sa asul na kalangitan. Hinaplos niya ang pilak na pulseras sa kanyang pulso. Alam kong nakikita niya tayo, sagot niya, at alam kong ipinagmamalaki niya tayo. At paminsan-minsan sa pinakamaliwanag na mga gabi, kapag ang bilog na buwan ay nagbibigay liwanag sa kabundukan, tinitingnan ni Maria ang mga bundok at nakikita ang isang malayong figura, isang lalaking may sombrerong gawa sa niyog na nakatayo sa daan na nagbabantay nag-aalaga sa kanyang anak at mga apo magpakailanman. 10 taon pagkatapos ng gabing iyon na nagpabago sa lahat, tumayo si Maria sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan sa community center ng San Jose. Sila ay mga biyuda, mga ina na nag-iisa, mga kababaihan na nawalan ng lahat at hindi alam kung paano magpatuloy. Ako rin ay naroon kung nasaan kayo. Sabi niya sa kanila, walang pera, walang pag-asa, tumatakas, kasama ang aking mga anak, iniisip na walang kinabukasan. Ngunit natuto ako ng isang mahalagang bagay. Hindi tayo kailanman nag-iisa na tulad ng iniisip natin. Palaging may nagmamalasakit sa atin kahit hindi natin nakikita. Palaging may isang pamana na naghihintay na matuklasan. Hindi palaging pera o lupa, minsan ito ay lakas, tapang, ang kakayahang lumaban para sa mga mahal natin. Nakikinig ang mga kababaihan nang may atensyon, ang ilan ay may luha sa kanilang mga mata. At kung ako ay nakabangon, patuloy ni Maria, kaya niyo rin. Tutulungan ko kayo. Magtutulungan tayong lahat dahil iyon ang ginagawa ng malalakas na kababaihan. Tinutulungan nila ang isa't isa. Nang gabing iyon, nang bumalik siya sa bahay, nakita niya si Sofia na naghihintay sa kanya. Ang kanyang panganay na anak ngayon ay 19 taong gulang at nasa 2 taon ng abogasya, ay may seryosong ekspresyon. Nanay, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Sofia. Nakakita ako ng mga dokumento tungkol sa utang ni tatay na sinasabi ni Ramon na dapat nating bayaran. Naramdaman ni Maria ang buhol sa kanyang tiyan. Ano ang nakita mo? Hindi kailanman totoo ang utang, sabi ni Sofia kumikinang, ang kanyang mga mata sa galit. Humiram nga si tatay, ngunit nabayaran na niya ito ng buo bago siya namatay. Peking dokumento ang ginawa ni Ramon, nagdagdag ng mga interes na imbento niya. Lahat ay panloloko. Sigurado ka ganap, mayroon akong mga patunay. Maaari nating idemanda siya. Mabawi ang pera na binayaran mo, ipakulong siya. Natahimik si Maria ng matagal, pagkatapos sa pagkagulat ng kanyang anak, ngumiti siya. Hindi. Ano? Bakit hindi? Dahil hindi na mahalaga, sabi ni Maria. Ang pera na iyon, ang 32,000 talang piso, na iyon ang presyo ng aming kalayaan, ang presyo ng pagtulog, ng payapa, ng pagsisimula muli ng walang takot. At kung hindi ko iyon binayaran, marahil ay hindi ko kailanman hahayaang mawala ang galit, ang hinanakit. Gugugulin ko ang mga taon sa pakikipaglaban sa korte, muling buhayin ang sakit na iyon. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak. Minsan ang hustisya ay hindi ang pagpaparusa sa nagdulot sa atin ng pinsala. Minsan ang hustisya ay ang mamuhay ng maayos, kaya't hindi na nila tayo masaktan. Tiningnan siya ni Sofia ng may paghanga. Napakatalino mo, nanay. Hindi ako ay isang babae lamang na natuto na ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga kaaway ay ang ating kawalang interes, at ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang kapayapaan. Nang gabing iyon ay lumabas si Maria sa patio ng kanyang bahay. Bilog na naman ang buwan, nagbibigay liwanag sa mga lupaing ngayon ay kanya na. Sa malayo ay nakikita niya ang kabundukan, ang mismong mga bundok na minsan siyang tinanggap ng lubos niyang kailangan. Hinaplos niya ang pilak na pulseras sa kanyang pulso. Salamat, tay. Bulong niya sa hangin, sa lahat, sa pamana, sa mga lupa, sa pera. Ngunit higit sa lahat, salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ng isang ama ay hindi kailanman namamatay, na palagi itong nakakahanap ng paraan upang protektahan ang kanyang mga anak maging mula sa kabilang buhay. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, ginagalaw ang mga puno sa hardin, at alam ni Maria ng buong katiyakan na narinig siya ng kanyang ama, at sa wakas, pagkatapos ng mga dekada ng pagbabantay mula sa mga anino, si Mang Lito Salazar ay makakapahinga na ng payapa. Ligtas ang kanyang anak, tiyak ang kanyang pamana, at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan.